Hello, magandang hapon po sa lahat mga kababayan. Tayo po ay nagbabalik. Ang pamagat po ng ating vlog ay Bakit si Sarah sa 2028? Yan mga kababayan. Bakit nga ba si Sarah sa 2028? Ito po ay isang malaking tanong sa lahat ng mga Pilipino. Sapagkat napakabilis po ng araw, mag-i-eleksyon na naman sa 2028. Katatapos po ng midterm election ngayong taon. Sa 2028 May, andyan na naman ang presidential election. President Marcos will be replaced at may bagong pangulong uupo sa 2028. Bakit si Sarah sa 2028 mga kababayan? Bakit siya? Una, makinig po kayo. Hindi po siya makapagpaliwanag kung saan niya pinunta ang pondo ng DepEd at OVP or Office of the Vice President. Siya si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Hindi niya po maipaliwanag. Inimbitahan sa mga hearing pero hindi po sumisipot. Meron po yung time na sumipot pero nagagalit po siya pag tinatanong. Merong tinatago, mga kababayan. Yan, number 1. So, maaring involvement po ito sa korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Number 2. Bakit si Sarah sa 2028 walang nagawa bilang secretary ng DepEd, mga kababayan? Binigyan siya ng pagkakataon ni PBBM as Secretary of Education. Unfortunately, wala po siyang nagawa. Ang alam niya pong gawin is tree planting, toothbrush, yun lang po. Yun lang kanyang programa, toothbrush. Tree planting, na napaka-common, matagal na po yung ginagawa. Yan. Sa pong rason yan kung bakit si Sarah sa 2028. Isa pa, mayabang, mga kababayan. At kayang pagbantaan ang Pangulo ng Bansa. Yan. Kaya niya pong pagbantaan, magbigay ng threat sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Isa po yan. Next, mga kababayan, nambugbog ng sheriff sa Davao City, sa kanyang syudad, sa kanyang lungsod. Wala pong pagrespeto sa sheriff. Binugbog po niya sa harap ng taong bayan sa Davao City, mga kababayan. Dapat bang gawin ito? No, paabutin sa puntong ito? Hindi dapat. Yan, isa pong reason yan. Another, walang pakialam sa mga Pilipinong nalulunod sa baha. Noong pong bagyo, bumabagyo. Pumunta po siya sa Europa para manood sa concert ni Taylor Swift, mga kababayan. Yan ba ay may pagmamahal sa bayan? Yan ba ay ang pagserbisyo sa taong bayan? Pwede mo namang i-postpone, pwede mo namang i-reschedule ang iyong pag-travel. O pwede mo namang kahit ma-miss mo ang concert ni Taylor Swift. Okay lang. Mas mahalaga ang iyong tungkulin na pagsilbihan ang taong bayan. Mas uunahin mo as a public servant, ang priority mo ay ang pagsilbihan ang iyong constituents, ang taong bayan. Yan. Dapat iboto yan sa 2028. Next. Siya po ay isang protector ng isang pastor na inakusahang rapist. Rapist, mga kababayan. Yan. Isang rason. Kaya dapat siya sa 2028. Protector po siya. Sumusuporta sa isang pastor na inakusahang rapist ng mga kabataan.
mga kababayan. So yan ang ating Vice President. Nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit si Sara sa 2028. Next, ano pa ba? Isa pang rason, siya po ay tapat. Tapat sa China. Hindi po siya tapat sa Pilipinas, ang kanyang loyalty ay nasa China. Mga kababayan, ang galamay po ng mga singkit sa Pilipinas ay ang mga Duterte. Si Sara Duterte po and her family. Ang mga galamay kasama ng China sa Pilipinas. Yan. Ang kanyang loyalty ay wala sa ating bayan, kundi sa mga singkit na mga komunista, mga kababayan. Isa pa, ang kapangyarihan at kasikatan lamang ang kanyang habol. Hindi talaga ang pagserbisyo, hindi ang pagsilbihan ng taong bayan. Yan lang po ang kanyang habol, power, at maging sikat. Kasikatan at kapangyarihan. Yun lang po mga kababayan, ang kanyang habol. Hindi po yung hindi po ako naniniwala na talagang meron siyang pagnanais na makatulong sa mga Pilipino sa mga kalukuhan po yan. Next, siya ang nag-umpisa ng tukhang. Inamin naman po yan. Ng star witness na taga Davao din na dati po nilang tauhan. Inaamin nila sa kanyas na siya ang Queen of Tukhang, siya ang nagsimula ng tukhang sa Davao City. At ito ay inadapt nationwide sa buong Pilipinas, mga kababayan. Yan. At marami pa pong iba. Marami pa pong ibang rason. Marami pa pong mga dahilan kung bakit si BP Sara Duterte ang karapat-dapat sa 2028, mga kababayan. Mga kababayan, in closing, ang tao pong boboto sa ganitong klaseng leader, ang taong susuporta sa ganitong klaseng leader, mga kababayan, ay yung pong may saltik lang. Yung pong may tama sa ulo. Yun po, ang mga susuporta dyan. Kung pinili po nila itong klase ng tao na to, abay, meron pong depekto, meron pong sira ang tuktok ng mga taong ito. Alright mga kababayan, maigsi lang po ang ating vlog. Ito lang po muna ngayon. Maraming salamat po sa panunood sa atin pong video na pinamagatang Bakit si Sara sa 2028. Again, marami pong salamat. Have a good day and God bless to everyone.